Mama, pwede makisubo? Tanong ni Chean, umupo sa gilid ng upuan habang pinapanood ang ina na kinakain ang bagong lutong sopas. Hindi siya tiningnan ni Aling Esther. Parang hangin lang siya na nagsalita para rito. Diyan ka lang, malamig na sagot nito. Maghintay ka, may tirang kanin dyan, kumuha ka ng toyo. Tahimik lang si Chean, pero sa maliit niyang dibdib, may kumurot doon. Minsan, nakikita niya ang kapatid niyang si Jean na halos kaedad lang niya, na sinusubuan, niyayakap, at pinupunasan ng pawis. Nakikita niya si Miko, ang bunso naman nila, na hinihele-hele at kinikiliti ng mama nila kahit magulo na ang buhok nito at pawisan. Pero si Chean, parang lagi siyang walang kwenta sa paningin ng ina. Parang sabit lang sa sariling pamilya. Kapag wala ang kanyang papa sa bahay, mas nararamdaman niya yon mula sa kanyang ina. Isang gabi, hindi siya makatulog. Tahimik na ang buong bahay. Mahinang umiiyak si Chean habang nakatalukbong sa lumang kumot. Narinig niya ang paglapit ng mga hakbang, kaya mabilis niyang pinunasan ng luha. Alam niyang ang kanyang papa iyon. Anak! Bulong nito na upo sa gilid ng banig niya. Bakit gising ka pa? May masakit ba? Umiling si Chean pero kumapit siya sa braso ng ama. Papa, bakit po si Mama hindi ako niyayakap? Tumigil saglit ang kanyang ama at parang nahirapan huminga. Tumingin ito sa kisame tapos bumalik ang tingin sa kanya. Hindi totoo yan. Pagod lang ang mama mo. Pero mahal ka namin. Pero hindi po siya ngumingiti sa akin. Hikbi ni Chean. Kay Jean po, saka kay Miko, lagi po siya masaya. Sa akin lang pong hindi. Ibinaba ng kanyang ama ang ulo nito at hinaplos ang buhok niya. Marahan, puno ng lambing, parang gustong punan ang lahat ng kulang mula sa nanay niya na si Aling Esther. May mga bagay na hindi mo pa maintindihan, sabi ng kanyang ama. Pero tandaan mo to, Chean. Kahit ano pa man, anak kita at mahal na mahal kita. Lumaki si Chean na bitbit ang mga salitang yon. Hindi dahil nakabawas ng sakit, kundi dahil yun lang ang mayroon siya. Pagdating niya ng 7 taong gulang, mas ramdam na niya ang pagkakaiba ng turing sa kanya kaysa sa kanyang mga kapatid. Tuwing umuuwi si Jean galing sa eskwela, sinasalubong ito ng may halik sa pisngi. Tuwing uuwi si Chean, ang maririnig niya lang mula kay Aling Esther ay ang salitang, ayusin mong sapatos mo, ang dumi-dumi. Ingatan mo yan. Tapos kapag nasira, magpapabili ka na naman sa papa mo. Abusado ka rin eh. Kapag umiiyak si Miko dahil nadapa, iaangat agad ni Aling Esther. Kakargahin at papayapain ang damdamin. Pero kapag umiiyak si Chean dahil nadapa, ang maririnig niya lang mula rito ay, kasalanan mo yan, bahala ka sa buhay mo. Ganoon tumatatak ang katotohanan sa isip niyang bata pa noon. May mali sa kanya o hindi siya talagang anak. At dumating na nga ang isang hapon na pinagtibay ang hinala ni Chean. Umu-order ang mama niya ng damit sa kapitbahay nilang mananahi. Inilatag ng mananahi ang 2 bestidang kulay pink para kina Jean at Chean. Tingnan mo, Aling Esther, sabi ng mananahi. Maganda to para sa 2 bata, oh. Tiningnan ni Aling Esther ang mga bestida. Pinagmasdan nito ang isa, pinagpagang tela, saka ngumiti ng bahagya. Para kay Jean tong 2, kukunin ko na. Bagay ito sa maputi. Nagsalita ang kapitbahay nila at naglabas pa ng isang bestida. Eto, Aling Esther, bilhin mo na para kay Chean. Bagay yan sa kulay niyang morena. Umismid naman ang kanyang ina at hindi yun pinansin. Eto na lang 2. Si Jean lang ang ibibili ko. Marami pa namang damit yang si Chean. Wala talagang pakialam sa kanya si Aling Esther.
Paulit-ulit niya yung nararamdaman. Subalit kahit ganoon pa ito sa kanya, mahal niya ito at itinuturing ng kanyang ina. Isang gabi, narinig niya ang pag-uusap ng mga kapitbahay sa bakuran. "Aba, ewan ko dyan kay Esther," sabi ni Aling Mina na kapitbahay nila. "Hindi ko talaga makita sa itsura ni Chea ng lahi nila." Totoo," sagot ng isa. "Si Jean at si Miko magkamukhang magkamukha, pero si Chean, hindi talaga." Napayuko si Chean habang nakikinig mula sa loob. Hindi niya dapat marinig yon pero hindi niya mapigilan. Masakit pero hindi na siya nagulat. Kasi naman, bulong ni Aling Mina at nakatalikod sa pinto. "Hindi naman talaga anak ni Esther si Chean, di ba? Anak yata ng, alam mo na, yung babae dati ni Ben." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Parang ayaw niya ng huminga. Hindi siya kumilos, nadudurog ang puso niya sa katotohanan yon. Kinagabihan, dumating ang papa nila na pagod galing trabaho. Tahimik lang si Chean habang pinagmamasdan ito na magtanggal ng sapatos. Maya-maya ay naglakad siya papunta rito at hinila ang laylayan ng t-shirt nito. "Papa!" anas ni Chean. Lumuhod ang kanyang ama at ngumiti sa kanya. Pero agad nawala ang ngiti nang makita ang itsura niya na nagpipigil ng mga luha. "Anak, bakit ganyan ang mukha mo?" "Papa," nilunok niya ang sakit. "Anak niyo po ba talaga ako? Anak po ba talaga ako ni Mama?" Bahagyang natigilan ang kanyang ama at pinagmasdan siya ng mabuti. Maya-maya ay kinuha nito agad si Chean at mahigpit na niyakap. "Sinong nagsabi sa inyan? Sinabi ng mama ninyo?" Umiling siya kaagad. "Narinig ko lang po sa mga kapitbahay. Si Aling Mina po, narinig ko lang po. Sabi nila hindi daw ako anak ni Mama." Hindi na niya natapos. Humagulgol na si Chean. Hinaplos ng kanyang ama ang likod niya ng paulit-ulit, marahan at parang gustong baguhin ang buong mundo para sa kanya. "Chean!" Huminga ng malalim ang papa niya. "Totoo na hindi ka anak ni Esther. Pero anak kita, dugo at puso ko. Laman kita, Chean. Kahit hindi ikaw galing kay Esther, ikaw ang anak ko. Hindi kita iniwan, hindi kita itatapon. Hindi mo kasalanan kung paano ka dumating sa buhay namin." Bakit ayaw po ako mahalin ni Mama?" Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Pinunasan ni Ben ang kanyang mga luha. "May mga taong nasasaktan sa mga pangyayaring hindi mo kasalanan. Hindi ikaw ang problema, anak. Hindi ka kailanman naging problema." Niyakap si Chean ng mas mahigpit ng kanyang ama, na parang gustong iparamdam sa kanya ang lahat ng kulang mula sa mundo. "At kahit hindi kanya kayang mahalin," bulong pa ng kanyang ama, "ako ang tatay mo at hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin." Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Hindi niya alam kung paano maging anak sa isang ina na hindi siya mahal. Pero alam niya na may isang tao na hindi siya itinuring na iba. May isang tao na nagsabing anak siya. Yun ang huling tanaw niya bago natapos ang unang kabanata ng kanyang buhay. At sa sandaling yon, kahit saglit lang, naging buo ulit ang mundo niya. Lumipas ang mga taon, matagal na niyang tinanggap na ang papalang niyang si Ben ang nagmamahal sa kanya sa bahay na yon. Ngunit kahit ganoon, kailanman ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Aling Esther. Yun nga lang, nagbago at napanghinaan siya ng loob nang tamaan ng sakit si Mang Ben na kanyang tatay. "Chean, anak!" Mahinang tawag ni Mang Ben. Lumapit siya agad, pilit nilalabanan ang panginginig ng kamay. "Papa, kailangan niyong magpahinga. Sabi ng doktor, bawal po kayong mapagod." Ngumiti lang ang kanyang ama. "Pasensya ka na, iha. Ang tatay mo, mahina na." Tumango si Chean pero hindi siya nagsalita.
Ayaw niyang marinig ng ama ang pagbasag ng boses niya. Ayaw niyang iparamdam dito ang bigat ng mga araw na nagkasakit ito. Mula sa kusina, may naririnig siyang mahihinang hikbi. Si Aling Esther yon, pero hindi yon iyak na puno ng pag-aalala. Iyak yon na may kasama laging galit, sama ng loob at pagsisisi. Hindi yon pag-aalala kay Mang Ben, kundi pag-aalala sa magiging gastos. Dahan-dahan, tumayo si Chean at lumapit sa nakasarang pinto ng kusina. Bahagya yung nakaawang, kaya't rinig niya ang pag-uusap ng ina at ng kapatid niyang si Jean. "Ma, ano na? Kailan daw ang susunod na bayarin?" Tanong ni Jean na halatang naiinis. "Ano pa ba? Ngayon na raw kailangan. Diyos ko naman, bakit ba parang sa akin lagi bumabagsak ang ganito? Ako na lang. Ako?" Hagulgol ni Aling Esther, pero may halong iritasyon sa boses. Di, ano pong gagawin natin?" Tanong ni Jean. "Wala naman na po tayong pera." Napailing si Aling Esther at halatang problemado. "May bahay tayo. Ito lang ang solusyon. Isasangla ko ito." Napakapit si Chean sa pinto. Parang may sumundot sa dibdib niya. Ayaw niyang isangla ang bahay. Kahit na hindi pakiramdam ng tahanan ang ibinigay sa kanya ni Aling Esther, marami pa rin siyang masasayang alaala roon kasama ang kanyang ama. "Hindi pwede, Ma," mariing sabi ni Jean. "Pag sinangla mo to, saan po tayo? Saan ako? Saan ka?" Hindi na narinig ni Chean ang kasunod dahil umatras na siya. Bumalik na lang siya sa papag ng ama, pero hindi na niya kayang umupo. "Chean!" tawag ni Mang Ben. Napatingin siya rito. "Pa?" Anak, hindi ko man nasabi nun. Pero salamat." Bahagya siyang napangiti. "Para saan pa?" "Sa lahat," sagot nito. "Sa pag-aalaga mo sa akin simula nang magkaroon ako ng sakit, kahit hindi mo obligasyon." Napapikit si Chean. Minsan lang magsalita ng ganoon ang kanyang ama. Pero bawat salita ay parang pumupunla sa puso niya. Hinaplos ni Chean ang buhok nito. "Pa, wag na po kayong magsalita. Kailangan niyo pong magpahinga. Wala po kayong dapat ipagpasalamat sa akin kasi anak niyo po ako. Aalagaan ko po kayo kasi mahal ko kayo." Hinawakan ni Mang Ben ang kanyang kamay. "Chean, anak, alam kong maraming taon kang nasaktan. Alam ko." At doon, tuluyang pumatak ang luha niya. Hindi niya maalala kung kailan, pero alam niyang simula bata pa siya, palagi niyang nararamdaman ang sakit na yon. Hindi niya nakuhang sagutin ng ama dahil biglang bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Aling Esther. "Chean," seryosong sabi nito. "Ano bang tulong ang gagawin mo? Kailangan ko ng pera. Paano kung mamatay ang tatay mo? Paano? Ha? Sinong magbabayad sa utang? Sinong mag-aayos ng hospital bills? Ako. Ako na naman." Nag-init ang dibdib ni Chean, pero pinili niyang tumahimik. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang anumang sagot niya ay mali sa paningin ng ina. "Kailangan nating isangla ang bahay," patuloy ni Aling Esther habang nakahawak sa bewang. "Wala na tayong ibang choice." Ayaw din sana ni Mang Ben, pero wala naman itong magagawa. Naramdaman pa nitong pabigat kaya inalo na lang ni Chean. Nagpatuloy ang pag-aalaga niya sa kanyang ama sa mga lumipas na linggo, na paunti-unti na itong nanghihina. Madilim pa kapag bumabangon si Chean. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog o kung nakatulog ba talaga siya. Magdamag siyang nakaupo sa gilid ng papag, pinapakinggan ang mahinang paghinga ng ama. Minsan mabilis, minsan mabagal. Minsan parang nawawala. At sa bawat saglit na tila humihinto yon, para ring humihinto ang mundo ni Chean. "Pa,
Mahina niyang tawag habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Mang Ben. Gusto niyo po ba ng tubig? Hindi na kumibo ang kanyang ama. Tanging pag-angat baba na lang ng dibdib ang nakikita niya. At yon ay unti-unting lumalalim ang bawat pagitan. Kagabi, maingay ang kanyang ama at parang nagdedeliryo. Kung ano-ano ang sinasabi at palaging sumisigaw. Kaya nang sumapit ang umaga, parang doon palang nakapagpahinga si Mang Ben. Sa kusina, narinig niyang gumagalaw si Aling Esther. Maingay ito, padabog at tila walang pakialam sa mga nangyayari. Diyos ko naman, hindi pa ba matatapos to? Ilang araw na akong hindi nakakatulog. Stress na ako. Reklamo ni Aling Esther. Napapikit si Chean. Ang sakit, ang bigat, pero wala siyang lakas para sumagot. Sanay na siya sa malamig na salita ng ina, ngunit ngayong papalapit ang pinakaayaw niyang mangyari. Mas lalo niyang nararamdaman ang pagiging mag-isa. Maya-maya'y lumabas si Jean, inaantok pa habang hawak ang cellphone. Ma, pwede bang sasala na lang kayo? Hindi ako makatulog sa ingay ninyo. Yang tatay mong maingay, iritadong sagot ni Aling Esther. Nanginginig-ginig pang parang ewan. Hindi ba pwedeng dalhin sa ospital ulit? Tanong ni Jean pero hindi dahil nag-aalala, kundi dahil naiirita. Wala na tayong pera, sagot ni Aling Esther. At kahit dalhin pa natin, anong tingin mo? Gagaling. Ay nako, magkakaroon ba ng himala? Umangat ang tingin ni Chean. Pero hindi niya sinabi ang sasabihin sana. Hindi yun oras para magreklamo sila. Pero sa isip niya, para bang walang pakialam ang mga kapatid niyang sina Jean at Nico. Siya lang ang matyagang nag-aalaga kay Mang Ben. Nag-aalaga naman si Aling Esther, lalo na kapag nasa trabaho siya. Pero mas gusto ni Chean na siya na lang talaga ang mag-alaga. Kung ano-ano pa kasing sinasabi nito sa kanyang ama, kaya mas lalong bumibigat ang loob ni Mang Ben. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang malamig na kamay ng ama. Pa, nandito lang ako. Hindi ko po kayo iiwan. Iminulat ni Mang Ben ang mga mata. Pasensya ka na, Chean. Kung minsan, hindi kita na ipagtanggol. Pero anak kita. Pa, tama na po. Wag niyo pong sabihin yan na para bang namamaalam kayo. Umiling siya habang nanginginig. Alam ko naman po, ramdam ko, yun lang po ang importante. Biglang lumalim ang paghinga ng ama. Chean! Umawang ang bibig niya. Pa, natatakot ako. Bulong ni Mang Ben. At doon, tuluyang bumigay ang lakas ni Chean. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Pinipigilang pumatak ang luha pero hindi niya kaya. Pa, wag po kayong matakot. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama mo ko. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi ko po kayo pababayaan. Maya-maya ay bumilis naman ang paghinga ni Mang Ben. Agad na naalarma si Aling Esther at tinulak siya papalayo. Ben! Hoy, lumaban ka! Naiiyak na sabi ni Aling Esther. Lumapit na rin si Miko at Jean na natataranta. Hanggang sa nag-iyakan na silang lahat doon. Ilang sandali pa, pagkatapos lang ng ilang minuto, wala na ang kanyang ama. Wala na ang tanging tao na nagmamahal sa kanya sa bahay na yon. Namalayan na lang ni Chean na nakatayo siya sa paanan kung saan nakaburol ang ama. Halos wala na itong bisita. Tanghali na at karamihan ay nakaalis na para magtrabaho o magpahinga. Sa gilid, narinig niya ang malalalim na buntong hininga ni Aling Esther na paulit-ulit na hinihimas ang batok. Diyos ko, ang dami na namang gastos. Mahinahon niyang tawag. Ano? Iritado agad si Aling Esther. May nagsabi po kanina, baka raw mapunta sa foreclosure ang bahay kung hindi po mababayaran yung huling tubo sa sangla.
Umirap si Aling Esther. Alam ko, araw-araw ba kailangan marinig ko yan? Nanikip ang dibdib ni Chean, pero pinilit niya na maging kalmado. Kailangan po nating magdesisyon. Nag-iisip ako. Mabilis na putol ni Aling Esther. Pwede ba? Huwag mo akong i-pressure. Tumango na lang si Chean. Alam niyang kahit ano pang sabihin niya, may laging sugat na babanggitin ng ina at laging siya ang unang tinatamaan. Huminga siya ng malalim. Kung gusto niyo po, ako na lang ang aalis. Total may nag-offer sa akin sa agency dati. Domestic helper sa Dubai. Natigil si Aling Esther mula sa pagtiklop ng mga damit. Mabagal itong lumingon, hindi dahil nabigla, kundi para sukatin kung seryoso siya. Aalis ka? Opo, matagal na yon ang plano niya bago pa man magkasakit ang kanyang ama. Gastos na naman yan. Reklamo agad nito. Wala tayong pang placement, wala tayong pang medical, wala tayong kahit ano. Lubog na tayo sa utang dahil dyan sa papa mo. Ako na pong bahala. May kaunti naman po akong naipon. Pwede na siguro yun pambayad. Tsaka, kaya nga po ako aalis para makaahon po tayo sa mga utang. Tinaasan siya ng kilay ni Aling Esther. May ipon ka palang tinatago? Napayoko si Chean. Inipon ko po yun para saan? Para sa sarili mo? Sarkastikong sagot ng ina. Hindi ka pa nga nakakatulong ng malaki. Nagtatabi ka pa para sa sarili mo? Hindi na nakasagot si Chean. Hindi niya masabi ang totoo. Na para sana sa pangarap niya na mag-aral ulit. Para sana pag dumating ang araw na kailangan niyang umalis doon. Pero ngayon, kailangan niyang isuko yun. Para mabayaran ng bahay, para hindi mapunta sa iba ang tahanang pinaghirapan ng ama niya. Para hindi tuluyang masira ang natitirang memorya niya roon. Hindi po para sa sarili ko, ma. Mahina pero matatag niyang sagot. Kung aalis po ako, mababayaran natin ang kulang. Hindi na rin po kayo mahihirapan. Nakatingin lang sa kanya si Aling Esther. Hindi malambing, hindi nag-aalala, hindi man lang nagpapasalamat. Para bang natural lang na siya ang magsasakripisyo dahil utang na loob niya na tanggapin siya roon ni Aling Esther. Ano pa nga ba? Sambit ni Aling Esther, saka itinuloy ang pagtitiklop. Dapat lang. Ikaw ang panganay. Ikaw ang responsable. Parang pinisil ang puso ni Chean. Kahit papaano, umaasa siyang may kaunting pasasalamat man lang. Pero wala at mukhang hindi niya kailanman maririnig yon. Pagkatapos mailibing ang kanyang ama, nag-asikaso na talaga siya ng mga papeles papunta sa Dubai. Inabot din ng ilang buwan at akala niya pa nga ay aabuti ng taon. Pero kung para talaga sa kanya, ibibigay yun ng Diyos kahit na ano ang mangyari. Aalis ka pala, ate? Tanong ni Jean habang abala sa paglilinis ng mga kuko nito sa paa. Oo, sagot ni Chean habang inaayos ang maleta. Kailangan kong umalis para makabayad tayo sa utang at mabawi itong bahay. Mabuti pa nga na umalis ka, sabi ni Jean sa kanya. At least may kwenta ka na ngayon. Parang tinusok ang dibdib niya. Pero ngumiti lang siya ng mahina. Lahat naman tayo may kwenta. Sus, magkano lang bang kinikita mo sa trabaho mo sa Manukan? Tugon ng kapatid, sabay tawa ng maliit. Ako, ang laki ng kita ko sa live selling. Mas nakatulong pa nga ako kay Papa. Ikaw, ang ginawa mo lang, alagaan siya. Nanatiling tikom ang bibig ni Chean. Ayaw niya nang makipagtalo sa kanyang kapatid. Hindi naman niya sinusukat ang mga naitulong ng bawat isa sa pamilya. Kahit ganon ang mga ito, alam ni Chean na mahal ng pamilya niya si Mang Ben. Lumapit si Jean sa kanya. Ate, tandaan mo lang ha. Magpadala ka ha. Baka kapag nakalayo ka na makalimot ka na. Kasi kami itong nandito kay Mama. Kailangan namin yon. Marahan na lang siyang tumango.
Sa araw ng kanyang pag-alis, madaling araw pa lang, gising na si Chean. Tahimik niyang isinuot ang lumang jacket at bitbit ang kanyang maleta at isang bag. Walang maghahatid sa kanya, siya lang talaga ang aalis na mag-isa. Pero pagdating sa airport, kasama niya naman ang mga kasabay niyang OFW, kaya walang problema. Paglabas niya ng pintuan, nakita niyang nakaupo sa bangkito ang kanyang ina. Hawak ang tasa na may lamang instant coffee. Mukha itong inaantok at bad mood. Hindi nag-ayos at hindi nagbihis. Ma, alis na po ako. Hindi man lang tumingin. Chat ka pagdating mo para malaman namin kung nandun ka na ba. Tumango si Chean kahit nakita niyang wala talagang intensyon ng ina na tumingin sa kanya. Pero sa lahat ng sakit, sa lahat ng kailangan niyang lunukin, sa lahat ng gusto niyang isigaw, mas pinili ni Chean ang manatiling mabait. Sana maging maayos dito. Update ko po kayo palagi. Saad niya sa mga ito. Walang sumagot, parang wala siyang sinabi. Parang hangin lang siya at hindi na lang niya yun masyadong dinibdib. Sumakay siya sa bus at taxi papuntang airport. Nang makarating doon, nandoon na ang iba niyang kasabay. Saglit pa silang naghintay doon, pero maya-maya ay pwede na silang sumakay. Pagpasok niya sa eroplano, nakita niya ang malalaking upuan at ang mga taong excited. May mga nagkukwentuhan, may mga nagpipicture, may iba ng tulog na agad. Si Chean parang wala lang. First time niyang makasakay sa eroplano pero mas matimbang ang kanyang lungkot. Siguro dahil nakita niya ang mga kasama niya na hinatid ng mga pamilya nito. May mga umiiyak at may mga pabaong mahigpit na yakap. Samantalang siya, wala siyang ganoon. Walang yumakap sa kanya at walang nagpaalam. Napahawak si Chean sa maliit na kwintas na ibinigay ng ama noong bata pa siya. Ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Pa, sana po bantayan niyo ako. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang ama, umagos muli ang luha niya. Magtatrabaho siya roon ng maigi. Magsusumikap siya ng sobra. Gusto niyang makabangon sa buhay kahit para sa sarili niya lang. Habang umangat ang eroplano, nakita niya ang ilaw ng Pilipinas na unti-unting lumalaki ang distansya sa kanya. Habang papalayo siya, mas lalo niyang nararamdaman na wala na siyang inaasahang pagpapahalaga mula sa pamilyang iniwan niya. Pero hindi na siya umiiyak. Sa halip, huminga siya ng malalim. Kahit walang nagpapasalamat, kahit walang nagsabing suportado siya, at kahit walang kumaway ng palayo siya, alam ni Chean na may patutunguhan ang kanyang pagsasakripisyo. Mababawi ko rin ang bahay, Papa. Pangako ko yan. Ang unang gabi ni Chean sa Dubai ay tila isang kahon na puno ng katahimikan. Mabigat, malamig, at parang walang katapusan. Sa kwartong pinaghahatian ng 4 pang kababayang kasambahay, nakahiga siya sa itaas ng double deck habang iniipit ng kaba ang dibdib niya. Mula sa maliit na bintana, nakikita niya ang malalayong ilaw ng syudad. Okay ka lang, Chean? Tanong ng isa sa mga kasabay niya na newly hired din na si Rina. Okay lang, sagot niya at pilit nang umiti. Pero alam niyang hindi. Hindi siya handa. Hindi siya kailanman magiging handa sa mundong wala siyang kilala. Walang pamilyar na amoy at walang boses na nagbibigay ng ginhawa. Pagkatapos ng ilang oras na pag-ikot ng isip, pinilit niyang ipikit ang mga mata. Pero bago pa siya makatulog, pumasok ang amo nilang babae at tinawag siya. Chean, come, work now. Malamig na sabi nito. Tumayo agad si Chean. Yes, ma'am. Unang araw pa lang, napakarami na niyang kailangang gawin. Marami silang kasambahay doon pero malaki ang bahay. At talagang mayaman ang naging amo nila. Kaya hati-hati sila sa mga gawain. Kay Chean, lilinisin ang sala, ang banyo, paplantsahin ang damit at maghahanda ng almusal.
Mabuti na lang at hindi napunta sa kanya ang pag-aalaga sa mga bata. Medyo malilikot pa naman ang mga anak ng amo nila. "Kumain kayo sa labas, 'di ba? Bakit gutom ka?" tanong niya kay Rina. Napabuntong hininga ito. "Nako, masyadong matataas ang mga amo natin. Hindi ako pinapasama sa table. Nakaupo lang ako malapit sa may fountain na parang kawawa. Yung mga bata naman kasi, kumain ng kanila. Alam ko naman na ayaw nila na kasabay ang mga kasambahay sa hapag. Pero hanggang labas pala, applicable yun. Gutom tuloy ang inabot ko. Next time, magbabaon na talaga ako ng sariling pagkain o kakain ako ng marami bago umalis. Para kapag may lakad, hindi ako kawawat, hindi ako natatakam sa mga kinakain nila." Bahagya siyang nalungkot para kay Rina. Pare-pareho naman silang OFW doon. Ganun talagang buhay, kaya kailangan nilang magtiis. May ibang lahi rin na mababa ang tingin sa mga Pilipino, kaya hinahayaan na lang nila. Hindi nila bansa yun para magreklamo. Makaraan ng 3 linggo, nag-ipon siya ng lakas ng loob para tumawag sa Pilipinas. Hawak-hawak niya ang mumurahing cellphone niya. "Ma?" Maingat niyang bati. Sumagot si Aling Esther na parang walang gana. "Oh, bakit ka tumatawag? Kumusta po kayo? Si Jean, si Miko po. Ayos lang po ba kayo dyan sa bahay?" tanong ni Chean. "Eto, buhay pa." Malamig na sagot ni Aling Esther. "Yung bayarin sa bahay, kailan mo ipapadala? Malapit na ang due." Napakagatlabi si Chean. Hindi man lang siya tinanong kung kumakain ba siya ng maayos, kung nakakatulog, kung ligtas ba siya. Wala. Pero ano pa bang inaasahan niya? Saka lang naman mangungumusta o maaalalang mag-chat kapag magpapadala na siya ng pera. "Ma, sa susunod na linggo pa po ang sweldo ko. Pagpasok po ng pera, ipapadala ko agad," imporma ni Chean. Dapat lang," sabi ni Aling Esther. "Ikaw naman ang may responsibilidad dito. Kundi dahil sa tatay ninyo, hindi tayo magkakaproblema sa bahay na to." Opo, ma." Nagsalitang muli si Aling Esther. "Tawag ka na lang ulit kapag nakapagpadala ka na." At binaba na nito ang tawag. Hindi man lang nagpaalam. Hindi man lang nagsabing ingat. Hindi man lang kumustahin kung may kausap ba siyang iba sa bahay o kung may problema siya. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Chean sa gilid ng kama. Hindi niya ininda ang pagod, pero ang kirot ng mga salita ni Aling Esther, ramdam niya yon hanggang sa kanyang puso. "Okay ka lang?" tanong ni Rina na nakapansin sa pamumula ng mata niya. Miss ko lang sa Pilipinas at si Papa," sagot niya rito. Niyakap siya ni Rina. "Sanayan lang yan. Pero masasanay ka rin. Lahat tayo dumaan dyan. Iyak lang. Walang masama." Napatangong si Chean. Kahit ang totoo ay gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa mundo kung wala ba talagang magmamahal sa kanya. Minsan, dumating ang amo niya na galit dahil hindi nakaayos ang mesa sa eksaktong paraan na gusto nito. Na-late kasi siya ng gising at kinapos agad sa oras na makapagluto ng almusal. "Chean! You don't know simple work?" sigaw nito. Napayuko lang si Chean. "Sorry ma'am, I know preparing it." Pero kahit inayos niya na, hinampas pa rin ng amo ang baso sa mesa. Nahulog yun sa sahig at nasugatan pa siya sa binti. Nagmarka na lang sa utak niya na hindi na niya hahayaang malate sa paghahanda. "Slow! Useless!" bulalas pa ng kanyang amo. Kinagat ni Chean ang loob ng pisngi niya para hindi mapaiyak. Sa dubay niya naramdaman na hindi lang pagod ang dumadaloy sa ugat niya. Poot, pagod, paghihina, pagkayamot sa sarili, at pagtanggap na wala siyang karapatang lumaban. Pero okay na rin yon, at least may maayos naman siyang kinikita. Pagdating ng remittance day, tumawag ulit siya kay Aling Esther. "Ma, nakapagpadala na po ako." "Magkano?" Sumagot naman siya. "Kompleto po, pangbayad ng bahay saka panggastos nyo."
Okay, sige. Tatawag na lang ulit ako kapag kulang. Parang sampal ang bawat salitang yon. Kumusta po kayo? Heto, si Miko nandito. Siyang nagluluto minsan, at least may kasama ako dito. Buti nga nandito siya. Nahihirapan ako nang wala si Jean. Madalas siyang lumalabas ngayon para makipag-date. Sige na. Ibababa ko na tong tawag. Padala ka agad kapag may extra ka, ha? Huwag mo nang hintayin paalalahanan pa kita. At tuluyan ng naputol ang tawag. Napabuntong hininga si Chean. Ganun na lang palagi ang pagtratong natatanggap niya. Parang hindi na yun magbabago kahit kailan. Isang gabi, matapos maglinis ng buong bahay dahil may salo-salo ang mga amo, nakahanap siya ng sandaling makapagpahinga sa labas. Umupo siya sa gilid ng hardin, sa tabi ng mga halaman na hindi niya alam kung anong klase. Papa, hindi ko na alam kung para saan pa lahat ng ginagawa ko. Hindi ko alam kung may nagmamahal ba sa akin sa bahay. Hindi ko alam kung may nagmamahal ba sa akin kahit sino. Napaiyak si Chean, hindi dahil sa sakit, kundi dahil wala na ang isang taong dapat ay nakakakita ng mga sakripisyo niya. Papa, pagod na ako? Hikbi niya pa. Lumipas ang mga taon, nabayaran niya ang halos lahat ng utang sa bahay. Nakapag-ipon siya ng kaunti at tuwing nagpapadala siya ng pera, hindi niya na inaasahang may salamat mula kay Aling Esther. Nasasaktan si Chean, pero mas pinili niyang magmahal ng tahimik at magtulak ng pamilyang hindi man siya itinuturing na anak at kapatid, ay pamilya niya pa rin. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa dumating ang araw na makakauwi na siya. Matagal siyang nagtiis, nagtrabaho, nagbuhos ng pawis at luha. At ngayon, makakauwi na siya. Tumigil ang bus sa kanto ng kanilang barangay. Bumaba si Chean, dala ang isang maleta at ang matagal na niyang pangarap. Ang muling makabalik sa kanila. Huminga siya ng malalim at unti-unting nilakad ang makitid na daan patungo sa pinto ng kanilang bahay. Ang pinto, kahit na ilang taon na, ay parehong kulay at parehong disenyo pa rin. Subalit sa puso niya, may bago yung kahulugan. Yun na ang simbolo ng tagumpay ng kanyang sakripisyo dahil nabawi na nilang muli ang bahay na yon. Nandito ka na pala. May mga pasalubong ka ba? Tanong ni Aling Esther. Tipid naman siyang ngumiti. Opo, marami po. Nasa maleta saka sa 2 balikbayan po na darating. Para po sa inyo at para po sa mga pamangkin ko. Hinayaan niya na lang ang mga ito. Walang handang pagkain para sa kanya. Inaasahan na yun ni Chean. Mabuti na lang, kumain siya sa bus terminal bago umuwi. Sa mga lumipas na buwan, wala siyang naging trabaho. Tambay lang siya sa bahay. Nakikipagkulitan siya sa mga anak ni Miko. Si Jean naman hindi gaanong umuuwi dahil laging kasama ang boyfriend nito. Malapit na rin kasing ikasal. Sa kanilang 3 magkakapatid, si Miko ang unang nagkapamilya dahil maagang nakabuntis. Si Jean hindi naman talaga nawawala ng boyfriend. Si Chean lang ang walang love life at parang walang kulay ang buhay. Ayaw niya namang maubos ang savings niya. Hindi rin siya sanay na walang ginagawa, kaya naman naghanap siya ng trabaho. Naging janitress sa munisipyo, hindi marangya, hindi malaki ang sahod, ngunit sapat na para sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras sa munisipyo, pauwi na si Chean. Pumasok siya sa sala at muling nasilayan ang lumang kasangkapan, ang lumang upuan ng ama, ang mga pinto at bintana na matagal niyang pinangarap na mapanatili. Pa, naalagaan ko pang bahay. Bulong niya habang hawak ang dibdib. Para sa'yo, para sa lahat ng pinaghirapan natin. Kinabukasan, habang naglalakad si Chean sa makipot na eskinita papunta sa palengke, naamoy niya ang matamis na halimuyak ng kalamay at bibingka. Agad siyang napangiti. At doon, sa lumang pwesto na gawa sa kahoy at yero, nakatayo si Aling Luming na abala sa pag-aayos ng bilao ng sapin-sapin. Pagkakita sa kanya ng matanda, napatili ito ng bahagya.
Chean! Ikaw nga! Ang tagal mo nang hindi nagpapakita. Nanlaki ang mga mata ni Chean. Opo, Aling Luming. Umuwi na po ako galing Dubai. Ilang taon din po ako ron. Lumapit agad ang matanda at marahang hinawakan ang braso niya, na parang apo na matagal nang nawalay. Ay nako, anak. Tingnan mo nga yung itsura mo. Mas lumiit ka. Nahihirapan ka siguro ron. Wala kasing kakanin sa desyerto. Napangiti si Chean. Meron naman po, pero hindi po kasing sarap ng gawa ninyo. Aba, marunong ka ring mambolang bata ka. Natatawang sagot ni Aling Luming. Sige, kumuha ka na ng sapin-sapin. Libre na yan ha. Welcome home gift. Naku, wag na po. Nakakahiya naman po. Tumawa si Aling Luming. Aba, sinabi kong libre. Libre. Kapag may umuwi, ipinagdiriwang. Hindi ka naman OFW na gaya ng iba na hindi na bumabalik-balik. Oh, heto. Walang nagawa si Chean at tinanggap ang maliit na bilao. Salamat po talaga. Dadaan-daan na lang po ako bukas. Oh, sige anak. Huwag ka mag-alala at sumali ka sa barangay fiesta. Papasayawin kita. Single ka, diba? Darating ang mga pamangkin ko galing dun sa isla. Makikisama ang mga yun sa sayawan. Irereto kita. Napahalakak si Chean. Nako po, hindi po ako marunong sumayaw. Habang naglalakad palayo, hawak ang sapin-sapin. Nakadama si Chean ng saya. Kahit paano, masaya pa rin talagang bumalik sa Pilipinas. Sa munisipyo, simple lang ang takbo ng araw-araw ni Chean. Gising ng alas 5, ligo, kape, tapos lakad papuntang mga opisina sa loob ng munisipyo. Isang Lunes, habang nagwawalis sa harap ng tanggapan, dumating si Mang Tonyo, isang barangay tanod na malapit sa munisipyo. Kilala ito sa pagpapatawa at walang preno nitong bibig. Chean! Sigaw nito habang papalapit. Buti naman at umuwi ka. Hindi bagay sa'yo yung mga bansang puro alikabok. Napahinto si Chean sa pagwawalis. Good morning po, Mang Tonyo. Tinitigan siya ng matanda. Iba ng aura mo ngayon. Mas gumanda ka. Hiyang ka yata sa Dubai. Pero bakit ka umalis pa ron? Maraming salamat po. Sagot ni Chean sabay alis ng hibla ng buhok sa mukha niya. Siguro po kasi tapos ko na po ang utang sa bahay. Saka wala pong sinigang sa Dubai. Tumawa si Mang Tonyo. Iba nga naman dito. May iba tayo. Kailan ka ba mag-aasawa? Hindi ka na bumabata. 28 ka na, hindi ba? Napangiwi si Chean. Apo, 28 na. Yun naman pala, ang tanda mo na. Last call na yan. Tumawa ang matanda. Grabe naman po kayo, Mang Tonyo. Sagot niya, kalahating pikon pero may halong biro. Hindi naman po kasing tandaan ninyo. Wala naman po kasing nanliligaw. Mang Tonyo, hindi po yata ako ligawin. Bakit naman? Maganda ka, desenteng babae at marunong magluto. Marunong ka ba? Tumangot-tango naman si Chean. Marunong na marunong po, kahit anong putahe pa po yan. Gusto ko naman pong mag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaso, wala po talaga eh. Pero kahit wala, okay lang din naman po siguro akong habang buhay na single. Napailing si Mang Tonyo. Alam mo, Chean, hindi naman masama na walang asawa. Mas masama ang mali ang pinili. Yung iba nagmamadali. Kapag huli na hindi makalabas. Pero kung ako ang tatanungin mo, may darating dyan. Huwag mo lang hintayin ng hintayin. Hayaan mong hanapin ka. Napangiti na lang si Chean. Hindi naman siya nagmamadali. Kung walang dumating, okay lang. Kung may dumating, di mas okay. Pagkatapos ng trabaho, umupo siya sa gilid ng munisipyo. Tanaw niya ang paligid, ang maliliit na tao na nagmamadali, at ang mga bata na naglalaro sa plaza. Napapangiti siya kahit sa simpleng tanawing iyon. Hindi talaga siya naghahangad ng kahit ano. Basta maramdaman niyang kontento siya, sapat na sa kanya yon. Hay ganda, sabi ng isang babae sa kanya. Paglingon niya, medyo nagulat siya nang makita ang isang babae na may Down syndrome.
na mukhang mas matanda sa kanya. Ilang sandali pa ay napangiti siya. "Hi, maganda ako?" "Sobrang ganda," nakangiting sabi nito. "Ganda mo raw palagi," sabi ni Cholo. Kumunot ang noo ni Chean. Hindi kasi klaro ang bawat salita nito, kaya hindi niya maintindihan. Gayunpaman, natutuwa siyang kinakausap siya nito at mukhang mabait. "Anong pangalan mo?" tanong na lang ni Chean. Sumagot naman ang babae. "Domilin. Ganda din ako," sabi Cholo. "Parehas maganda." Mahina na lang siyang tumawa kahit hindi niya masyadong naiintindihan. Hindi niya alam kung sino kasama nito. Pero mukhang marunong naman sa buhay si Domilin. Parang kaya nang maging independent. "Ate Domilin," tawag ng isang lalaki. Napalingon siya sa lalaking lumabas sa backdoor ng munisipyo. Gwapo, matangkad at mistizo. Nakasuot ng pants, black na polo shirt at may susi ng sasakyan malapit sa belt. Nang magtagpo ang mga mata nila, hindi alam ni Chean kung bakit parang nagulat ito. Kaya bahagya na lang niyang nginitian. "Yan si Cholo!" Tumayo agad si Domilin. Napatingin na lang siya sa magkapatid. Napapangiti siya dahil malumanay na pinapagalitan ni Cholo ang ate nito. "Sabi ko sa'yo, huwag ka nga alis sa tabi ko," sabi ni Cholo at para bang kinakabahan. "Kung san-san ka pumupunta, hindi na talaga kita isasama sa mga lakad ko." Tinuro siya ni Domilin. "Ayan na oh, si ganda, Cholo." "Ate Domilin." Pinandilatan ni Cholo ang ate nito bago lumingon sa kanya. Tumayo si Chean at inabot ang kamay. "Chean nga pala, ang cute ng kapatid mo. Huwag kang mag-alala, hindi naman niya ako ginulo. Nakakatuwa nga siya eh." Napalunok ang binata at parang hindi humihinga. "Cholo ang pangalan ko." Nginitian niya naman ito. Maya-maya ay bumaling siya kay Domilin. "Sige na, Ate Domilin. Aalis na ako. Uuwi na ako. Paalam na sa'yo." Kumaway agad si Domilin. "Bye ganda. Dito ka ulit bukas. Silip ka ni Cholo." "Ha?" Natatawang sabi ni Chean. "Sorry, pakiulit nga. Pasensya na ha. Hindi kasi kita masyadong maintindihan." Umawang ang bibig ni Cholo at hinarangan ang kapatid nito sa kanya. Sabi niya gutom na raw siya. Balak namin kumain sa restaurant na malapit. May inaasikaso lang kami sa loob ng munisipyo. Sama ka sa amin. Ihatid ka na rin namin pauwi, Chean." Bahagyang nagulat si Chean. Hindi lang siguro siya makapaniwala na makakatanggap siya ng imbitasyon na ganoon. Kung tutuusin naman kasi, estranghero pa nga ang mga ito. Sa Dubai, kapag may mga nag-aaya sa kanya, lalo na kapag ibang lahi, natututo siyang tumanggi. Nasa Pilipinas naman siya, pero mas mabuti na rin ang maingat. "Salamat, pero hindi na. Uwi na lang ako." Malumanay niyang pagtanggi. Napapikit si Cholo at marahang tumango. "Pasensya na, hindi ka komportable." Nanlaki naman ang mga mata ni Chean dahil mukhang halata pala sa kanyang mukha. Hindi naman sa ganon. Mukha naman kayong mabait. Pero kasi, syempre, hindi ko kayo ganong kilala. Kaya tinanggihan ko kayo. Pasensya na rin." Marahang tumango si Cholo bago inilahad sa kanya ang daan. "Sige na, pasensya na sa abala. Mag-ingat ka, Chean." "Oo, ganda, ingat," sabi pa ni Domilin. Ngumiti pa siya ng isang beses bago na kayo kong nilampasan ng mga ito. Nang makaalis na sa covered court, nakahinga siya ng maluwag. Nararamdaman niyang hindi masamang tao ang magkapatid na sina Cholo at Domilin. Pero syempre, mas safe pa rin na huwag basta-bastang magtitiwala agad. Kinabukasan, wala siyang pasok. Kaya kinuha niya ang pagkakataong yon para magpahinga. Habang kumakain, pumasok sa kusina si Aling Esther. "Gusto niya na pong kumain, Mama?" tanong ni Chean. Umiling naman ito. "Hindi na. Pumunta akong handaan kaya busog pa ako." Marahan siyang tumango.
at bumalik na sa pagkain. Nanatili naman ang kanyang ina sa mahabang upuan. May mga pumasok na mga pamangkin ni Chean, kaya pinakain ni Aling Esther ang mga ito. Siya nga pala, Chean, panimula ni Aling Esther. May sasabihin ako sa'yo. Tumango si Chean, tumayo na para hugasan ang kanyang pinagkainan. Apo ma, ano pong sasabihin mo? Napag-usapan namin ni Jean at Miko. Kapag ako wala na, kay Miko mapupunta ang bahay. Pero kahit nandito pa ako, basta siya ang nakikinabang at mas may karapatan sa bahay na ito, ibibigay ko na ito sa kanya. Dapat bumukod ka na para naman matuto rin sa buhay si Miko. Laging umaasa sa bigay mo kapag walang-wala sila. Saad ni Aling Esther. Parang tumigil ang oras. Nanginginig ang mga kamay na pinatay niyang gripo. Hindi makapaniwala si Chean sa narinig. Paano po? Ako po ba? Napalunok siya. Ako po ba hindi po? Bakit hindi niyo po ako sinali sa usapan? Naiinis naman itong tumingin sa kanya. Bakit ka naman isasama? Anak ba kita? Hindi siya nakasagot. Wala naman siyang palalayasin. Okay lang kung sama-sama sila doon. Pero sa tono ni Aling Esther, parang gusto na nitong siya ang umalis. Hindi kailangan ni Jean, kaya kay Miko lang ibibigay ang bahay. Gusto ni Chean na umapila. May rights din naman siya roon at may share din. Bukod doon, siya ang nagpakahira para matubos ang bahay nila mula sa pagkakasangla. Kaya masakit para sa kanya na paalisin siya roon para masolo ng kapatid niya at ng pamilya nito. Dahan-dahang tumingin si Chean. Ma, ako po ilang taon akong nagtiis para sa bahay na to. Nag-OFW po ako, nagpadala ng pera, nagtiis sa pagod at lungkot para po hindi mawala ang bahay. At ngayon po, parang wala lang palang lahat ng yun sa inyo. Tumaas ang kilay ni Aling Esther. Chean, nanunumbat ka ba? Hindi ko sinabi na wala kang ginawa. Pero si Miko, siya ang kasama ko. Siya ang laging nasa tabi ko. Siya ang nag-aalaga sa akin. Wala kang karapatan dito. Ako ang masusunod kasi kami naman ang nagpundar nitong bahay. Kaming dalawa ni Ben at hindi ikaw. Kaya nasa akin ang desisyon kung sino ang gusto kong manatili rito. Dapat ka gumagawa ka na ng sarili mong buhay. Hindi yung wala kang ibang ginawa kundi ang makisiksik dito. Umawang ang bibig ni Chean habang naluluha. Parang hindi niya naririnig ang mga salitang yon. Matagal na naman niyang alam na bata pa lang siya, gusto na siyang paalisin ni Aling Esther. Pero sa mga nagdaang taon, sa mga bagay na nagawa niya para sa pamilya, umaasa siya na kahit paano may kaunting pagmamahal na si Aling Esther para sa kanya. Pero mukhang wala talaga. Wala akong karapatan? Nanginginig na tanong niya. Mama, ayoko pong manumbat pero wala po ba akong karapatan na maramdaman na binabaliwala niyo ako? Wala po akong ginawang iba kundi ang maging mabait sa inyo. Kundi maging mabuti at suportahan ka po at ang mga kapatid ko. Sa kahit na anong paraan. Ako po ang tumubos sa bahay na to. Ako po ang nagsumikap at ngayon po parang tinatanggal niyo na lang ang lahat ng ginawa ko. Halatang iritado si Aling Esther. Chean, hindi kita papaboran kasi hindi naman nga kita anak. Hindi kita inaasahan na magmamahal sa akin. Kaya huwag mo ring asahan na mamahalin kita. Kailan ka pa ba matututo na kahit kailan, hindi naman talaga kita tinanggap. Anak ka ng kabit ni Ben. Tumulo ang mga luha ni Chean. Mama, anak ako ng kabit ng papa ko pero hindi ko naman po ginustong maging produkto nila. Hindi ko po ginustong maging anak ng kasalanan. Umaasa po ako sa pagmamahal dahil kahit paano, sa inyo po ako lumaki. Ikaw po ang kinilala kong ina. Ang lahat ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng taon ko sa ibang bansa, wala po bang halaga sa inyo? Wala po bang kahit kaunting pagmamahal? Yan lang naman po ang hinahangad ko.
Tahimik lang si Aling Esther at parang walang pakialam. Hanggang huli, hindi pa rin talaga siya nito kayang tanggapin. Kaya mas lalong naiyak doon si Chean. Napapagod na siyang mahalin ang pamilya na hindi naman talaga siya minahal pabalik. Pagod na talaga siya. Pinunasan ni Chean ang mga luha at pinilit maging matatag. Sige po, aalis na ako rito. Huwag na po kayong mag-alala. Kahit alam ko may karapatan po ako dito sa bahay na to, hindi na po ako maghahabol. Sige, kay Miko na. Sige po, aalis na po ako. Total, kailanman ay hindi naman po ninyo ako tinuring na anak. Kaya mas mabuti pang magkalimutan na lang po tayong lahat. Pagkatapos nun, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid. Ayaw niya nang ipagsiksikan ang kanyang sarili doon. Pagod na siyang umintindi, magpumilit at palaging umasa na matatanggap pa siya. Tahimik ang gabi nang lumabas si Chean sa pinto ng bahay. Hawak niya ang maleta na puno ng gamit, mga damit, ilang dokumento, at ang lahat ng bagay na hindi niya kailangan pang ipagkaloob sa iba. Walang plano, hindi niya pa nga alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang lumayo sa lahat ng yon, sa lahat ng sakit na paulit-ulit niyang naramdaman sa loob ng bahay. Chean, kaya mo to. Bulong niya sa sarili habang lumalakad sa makitid na daan. Sa loob ng 2 linggo, nakahanap siya ng maliit na kwarto sa isang lumang bahay sa kabilang barangay. Hindi marangya, may kaunting kisame na tumutulo kapag umuulan at simpleng kasangkapan lang. Ngunit para kay Chean, palasyo niya na yon. Hindi na niya kailangan maramdaman ang bigat ng pahirap ng pamilya. Okay lang to, bulong ni Chean sa sarili habang inaayos ang kanyang kwarto. Kaya ko dito, walang ibang mangingialam sa akin. Kapag nakahanap ako ng ibang mas maganda dito, lilipat na lang ako. Kinabukasan, naglakad siya patungo sa munisipyo. Patuloy pa rin ang kanyang trabaho bilang janitress. Ngunit ngayon, ibang pakiramdam niya. Wala na ang bigat ng pagbibigay sa ina o sa mga kapatid. Wala na ang obligasyon na nagpapakawala sa kanya ng bawat sentimo ng kanyang oras. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ni Chean ang pag-iisa. Ngunit sa kabila nun, hindi na kasing sakit tulad ng pakiramdam na hindi siya welcome sa sariling tahanan. Sa munisipyo, napansin ang pagbabago sa aura ni Chean. Hindi na siya tahimik lang, hindi na siya nakatuon lang sa trabaho. Unti-unti, nakikipag-usap na siya sa mga kasamahan, nakikihalubilo sa mga dumarating doon, kahit pa simple at payak na paraan. Chean, ang saya ng aura mo ngayon, wika ni Ate May, isa sa mga kasamahan sa munisipyo. May boyfriend ka ba? Po, wala po, sagot niya at nakangiti ng bahagya. Mas simple na po ang buhay ko. Mas kontento na ako sa kung ano ang kaya kong gawin at kung paano ko aalagaan ang sarili ko. Wala po akong boyfriend. Wala nga pong nanliligaw, ma'am. Napailing ito at mahinang tumawa. Akala ko naman may umaamin na sa'yong may gusto sa'yo. Si Chean naman ang natawa. Meron po ba? Parang wala naman pong nagkakagusto sa akin. Meron yan, sabi ni Ate May. Wala kang bilib sa sarili mo. Ang ganda-ganda mo kaya. Morena beauty. Kaya nga nagtataka ako bakit wala ka pang asawa hanggang ngayon. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa mga papuring yon. Siguro nga ay gumaganda na siya habang tumatanda. Pero noong bata, maitim talaga siya at parang sunog sa araw ang balat. Mapuputi ang mga kutis ni Jean at Miko. Kaya naiinggit siya sa mga ito. Palagi rin siyang sinasabihan ni Aling Esther na pangit, kaya bumaba ang confidence niya. Pero sa pagtagal, tinanggap naman ni Chean na maganda talaga siya. Tinatawag lang siyang pangit ni Aling Esther dahil kamukhang-kamukha niya raw ang naging kabit ng kanyang ama. Bawat araw, binibigyang halaga ni Chean ang sarili niya. Nag-aalaga sa katawan, nagtitipid, at unti-unting bumubuo ng sariling buhay. Isang tanghali, lumabas si Chean sa munisipyo.
Mainit ang tanghali at tipong kahit nasa lilim na siya, pero ramdam niya pa rin ang lagkit ng hangin. Mahigpit ang kapit niya sa maliit na coin purse. Pinag-iisipan kung ulam na may sabaw ba ang pipiliin o ang pritong mura lang pero mas madali niyang maubos. Hindi pa man siya nakakapasok sa karinderya, naamoy na agad niya ang pinaghalong ginisang bawang at kumukulong sabaw ng sinigang. Pagpasok ni Chean, nakita niya si Cholo. Naroon ulit ito at kumakain. Naisip niya na malapit lang siguro ang pinagtatrabahuhan nito, kaya madalas niyang makita sa karinderyang yon. Baka matagal nang kumakain doon, pero hindi lang napapansin dahil hindi niya naman kilala. Nakaupo si Cholo sa sulok, suot ang simpleng puting polo at itim na slacks na parang laging bagong plancha. "Magandang tanghali, Chean," bati ng tindera. Ngumiti naman siya. "Magandang tanghali din po, Ate Tess." Pumili na siya ng ulam. Ilang araw na siyang palaging sinigang, kaya tinolang manok at ginisang sayote ang kinuha niya. Habang namimili, napansin niyang sumusulyap si Cholo. "Ay, Chean," bungad nito. Nagulat siya at napatingin. Good noon, Cholo." Pag-upo niya sa mesa malapit pero hindi katapat ni Cholo, narinig niyang nag-ring ang cellphone nito. Mabilis na sinagot ni Cholo yon, pero mababa ang tono at para hindi makaistorbo ng iba. Nagsimula na lang si Chean na kumain. Natapos ang tawag at naabutan niya ang sandaling tumingin ulit sa kanya si Cholo. Nginitian siya ulit nito kaya nginitian niya na lang din. "Dito ka rin pala madalas kumain, Chean?" Tanong ni Cholo na parang gustong magsimula ng usapan sa kanya. "Oo," sagot niya habang inaayos sa kutsara ang pagkain. "Malapit lang sa munisipyo, saka mura. Masarap din ang mga luto." Tumawa si Cholo ng mahina. "Ganun din ako. Murang pagkain pero masarap. Kinakamusta ka nga pala ni Ate Domilin?" Napangiti naman si Chean. "Sabihin mo rin na kinukumusta ko siya." Halatang nagliliwanag ang mukha ni Cholo kapag kausap siya. "Sa 20, nandyan kami sa likod ng munisipyo. Gusto kasing sumama ni Ate Domilin sa pa-Christmas party ni Mayor para sa mga PWD. Sige. Kung ganun pupuntahan ko kayo." Nakangiting sabi ni Chean. Marahang tumanggi si Cholo. Namumula ang mga tenga nito at napakagatlabi na para bang iniisip ng binata na ito ang pupuntahan niya at hindi si Domilin. Napayuko na lang si Chean at nagpatuloy sa pagkain. Gayunpaman, ramdam niya ang bawat pagsulyap ni Cholo sa kanya. Saglit siyang napasulyap kay Cholo. Sa postura nito, mukha itong teacher. Kaya wala naman sigurong masama na makipaglapit siya rito. Mukha din naman kasi na mabait. Nang dumating ang araw para sa Christmas party para sa mga PWD, lumakad siya papuntang likod ng munisipyo. Masyadong maraming tao kaya hinanap niya pa sina Cholo at Domilin. May dala rin siyang regalo para kay Domilin. Naisip niyang magbigay, total may sigalot siya sa kanyang pamilya. Wala siyang bibigyan ng regalo. Baka nga magsimba lang siya, kumain sa labas at matulog na lang sa Pasko at Bagong Taon. "Ganda!" tawag ni Domilin sa kanya. Napangiti agad siya at agad na lumapit. "Hi, nandiyan na pala kayo. Wow, ang ganda mo naman, Ate Domilin." "Siyempre," sabi pa nito. Napatingin si Chean kay Cholo na parang hindi na yata humihinga habang nakatitig sa kanya. "Hi, Cholo! Merry Christmas in advance." Saka pa lang ito nagpakawala ng hininga. Merry Christmas, Chean." Lumingon siyang muli kay Domilin. Ibinigay niya rito ang regalo niya. Tuwang-tuwa naman itong binuksan yon. Simpleng mug lang naman yon na kulay pink. Yung akin?" biglang tanong ni Cholo at napanguso. Tumaas ang mga kilay ni Chean. "Ha?" Umiwas ng tingin si Cholo. Kala ko may regalo ka rin sa akin." Medyo natigilan siya sa sinabi nito. Pero maya-maya ay natawa na lang din. "Pasensya na. Si Domilin lang kasi ang naisip kong bigyan ng regalo. Random ko lang naisip kasi ako lang naman sa Pasko. Kaya siya na lang ang reregaluhan ko."
Muling napalingon ang binata sa kanya. Ikaw lang sa Pasko? Bakit hindi ka uuwi sa pamilya mo? Malungkot siyang napangiti. Ako na lang kasi mag-isa. Nangungupahan lang ako sa malapit. Ayaw na rin kasi ng pamilya ko sa akin. Anak ako ng kabit ng papa ko. Wala na si papa, kaya wala na rin namang may gusto sa akin doon. Namungay ang mga mata ni Cholo. Punta ka na lang sa amin. Susunduin kita. Sa amin ka na lang magdiwang ng Pasko at bagong taon. Medyo nagulat siya sa offer nito. Ha? Nakakahiya. Wag na. Hindi niyo naman ako pamilya. Sige na, please. Napalunok si Cholo. Marami kami sa bahay kapag may okasyon. Hindi lang naman ikaw ang ibang tao na nandun. Punta ka na. Susunduin kita. Sandali siyang hindi nakasagot. Hindi niya pa rin lubusang kilala ang mga ito. Pero wala naman dahilan para masabi niyang masamang tao ito. Kaya sa huli, pumayag na lang din siya. Ayaw niya naman maging malungkot at mag-isa sa mga dadaang pagdiriwang. Hapon pa lang ng December 24 ay kinakabahan na si Chean. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang dalhin. Hindi siya marunong pumili ng regalo para kay Cholo. Magnalang ulit? Bulong niya habang tinitingnan ang murang mug na nabili niya sa isang store. Magagamit niya to araw-araw. Pinili niya ang simpleng puting mug at pinakustomize ang pangalan doon ni Cholo. Binalot na yon sa gift wrapper. Lumabas siya ng bahay niya. Yakap-yakap ang maliit na paper bag at ang kanyang tote bag na nasa balikat. Maginaw na ang hangin at may mga Christmas lights na kumikislap sa kalsada. Maya-maya ay may pumaradang Hilux sa harap. Medyo nanlaki ang mga mata niya. Wala siyang alam sa mga sasakyan, pero alam niyang mahal ang sasakyang yon. Bumaba na si Cholo, naka-dark green knitted sweater at sobrang bango. Ready ka na? Tanong nito. Oo. Sagot ni Chean, pinipilit maging composed kahit kumakabog ang dibdib. Binuksan nito ang pinto at pinaakyat siya. Maaliwalas ang loob, mabango at malamig. Pagdating nila sa subdivision, napatigil si Chean. Hindi subdivision na alam niya. Hindi simpleng bahay, hindi ordinaryo. Malalaki ang gate, malapad ang kalsada, ang mga poste ng ilaw ay mamahalin. Tama po bang pinasok natin? Hindi niya napigilang itanong. Oo naman, sagot ni Cholo. Dito kami nakatira. Namulang tenga niya. Hindi man lang siya nagtanong noon. Akala niya ay simpleng buhay lang ang mayroon ito dahil simpleng manamit at simpleng kumilos. Wala siyang ideya. Sino ba naman kasing mayaman ang makikita niya sa karinderiya na kumakain? Mayaman na sasama sa Christmas party para sa mga PWD. Isang mayaman na kakausap sa janitress na katulad niya. Tumigil ang kotse sa harap ng malaking bahay na halos kasinlaki ng munisipyo. Hindi niya mapigilang mapahawak sa paper bag na hawak-hawak niya. Mukhang maling maglang ang regalo niya kay Cholo. Chean, tawag ng binata. Okay ka lang? Napalingon naman siya. Okay lang. Pero kasi, ganito kalaki ang bahay niyo? Akala ko simpleng teacher ka lang. Ngumiti si Cholo. Don't worry. Simpleng tao lang kami. Isa pa teacher naman talaga ako. Minsan nagtuturo ako sa mga estudyante kapag wala yung teacher sa school. Ako yung may-ari ng school malapit sa munisipyo. Nanlaki ang mga mata ni Chean. Parang ayaw niya nang bumaba ng sasakyan. Sobra siyang nahihiya. Hindi siya makapaniwalang si Cholo pala ang may-ari ng prestihiyosong school doon. Yon at makikipasko pa nga siya sa mayamang pamilya na yon. Napakagatlabi si Cholo. Please, huwag ka sanang mahiya. Inimbita kita kasi gusto ko talagang mag-spend ng holidays kasama ka. I mean, na may kasama ka. Saka, nasa loob na si Ate Domeline, hinihintay ka na niya. Napabuntong hininga na lang si Chean at marahang tumango. Nahihiya siya pero mas nakakahiya naman kung tatanggi pa siya. Pagpasok ni Chean, namangha talaga siya sa loob ng bahay. Bumungad sa kanya si Domeline at ang pamilya ng mga ito. Dumating ang isang eleganteng babae na siguro ay nasa 50s. Ikaw pala si Chean.
Welcome, Iha. Ako ang mama ni na Cholo at Domelin. Hello po, sagot niya at halos hindi makatingin. Tumawa ang ginang. Good, feel at home. Pero kung hindi ka comfortable sa sofa, may guest room ka rito. Pwedeng doon ka muna magpahinga. Hinila ni Cholo ang kanyang kamay. Tara, Cheyenne. Lagay mo muna sa taas ang bag mo. Mag-overnight? Hindi mo ko sinabihan. Akala ko ihahatid mo ako pa uwi. Saad pa ni Cheyenne. Napatingin ang binata sa kanya. Gabi na tayo matatapos. Baka mapagod ka pa sa pag-uwi. Kaya naisip ko na magpalipas ka na ng gabi rito. May mga bagong damit naman sa guest room na para sa'yo. Ihahatid na lang kita bukas. Hindi niya alam kung tatanggi ba siya. Pero nang makita niyang sincere ang tingin ni Cholo, hindi niya nagawa. Nakakahiya naman ngang magpahatid pa siya ng madaling araw kung pwede namang magpalipas siya roon ng gabi. Inakyat nila ang hagdan at pagdating sa hallway, binuksan ni Cholo ang isang pinto. Ito ang magiging kwarto mo. Pumasok si Cheyenne at muntik na siyang mapasinghap. Parang kwarto sa hotel ang pinasukan niya. Nang maibaba ang bag, bumaba na rin naman sila para makiband sa pamilya nito. Pinakilala siya ni Cholo sa buong pamilya. Siya na ba ang girlfriend mo, Cholo? Tanong ng isang tita nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Cheyenne. Tatanggi na sana siya pero sumagot na ang binata. Well, sana. Doon sila nagkatinginan ni Cholo. Parang sinabi na rin ito na gusto siya, na may inaasahan ito para sa kanilang dalawa. Nag-init tuloy ang mga pisngi ni Cheyenne at hindi na makatingin. Nang silang dalawa na lang, hindi niya napigilang sabihin ang saloobin niya. Bakit mo sinabi yon? Gusto mo ba ako? Mataman siyang tiningnan ni Cholo. Oo, gustong gusto. Bakit mo ako nagustuhan? Tanong niya rito at umiwas ng tingin. I mean, janitress lang naman ako. Hindi mo rin ako gaanong kilala. Huminga ito ng malalim. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, unang kita ko pa lang sa'yo, gustong gusto na kita. Ilang buwan na akong dumadaan sa munisipyo para lang masulyapan ka. Kahit wala naman akong aasikasuhin doon. Hindi ko lang magawang magpakilala sa'yo. Kaya natagalan. Saka wala naman akong pakialam kung janitress ka. Napanguso si Cheyenne. Walang pakialam? Mayaman ka? Hindi tayo bagay? Bahagyang natawa ang binata. Hindi ako tumitingin sa status ng tao. Saka hindi naman ako ganun kayaman. Bukod sa school, may 5 commercial buildings lang ako sa city at simpleng poultry dito sa probinsya. Yun lang, mas mayaman ang mga pinsan ko. Mayaman pa rin yon, giit ni Cheyenne. Nakakahiyang tumabi sa'yo. Napayuko si Cholo. Kinakahiya mo ko. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ka ba nahihiya sa akin? Janitress nga lang ako. Ano naman? Bahagyang natawa si Cholo. Liligawan pa kita. Para naman maging girlfriend na kita at kalaunan ay asawa na rin. Nanlaki ulit ang mga mata niya. Nagiinit ang kanyang mukha. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ang advance mo namang mag-isip. Akala ko pa naman torpe ka. Saad ni Cheyenne. Mas lalong lumapit ang binata. Kapag naging torpe pa ako, walang mangyayari. Kaya sige na, kahit naiilang ka dyan, aamin na ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Lalo nang may kinalaman sa'yo. Liligawan kita at gusto ko na alam mong hindi lang yun ang panandalian. Gusto kong mag-asawa. Gusto kong lumagay sa tahimik kapag sinagot mo na ako. Yun ang end goal nating dalawa. Naiintindihan mo ba? Napalunok si Cheyenne at marahan na lang tumango. Nang dumating ang Noche Buena, palaging nakadikit sa kanya si Cholo. Hindi ito umalis sa kanyang tabi at palagi siyang inaasikaso. Pinagmasdan niya ang pamilya nito. Masayahin, respectful at mahinahon. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganoong mundo, pero masaya siyang doon nag-celebrate ng Pasko. Pagkatapos kumain, nag-exchange gift na silang lahat. Cheyenne, ikaw muna, sabi ng mami ni Cholo. Kinabahan siya, hiyang-hiya. Dahan-dahan niyang iniabot ang maliit na paper bag kay Cholo. Sorry kung simple lang. Sobrang lawak ng ngiti ng binata.
Parang batang inabutan ng candy. Maglang naman yon na tig 200. Pero para bang milyon ang halaga kay Cholo. Hindi matanggal ang ngiti nito sa mga labi. Tinawanan at inasar tuloy ito ng pamilya. May regalo sa kanya si Domelin na isang blouse. Siyempre, hindi magpapatalo si Cholo. Kaso, nagulat siya nang makitang galing sa mamahaling brand ang kahon ng regalo. At nang buksan niya yon, isang malaking bag yon at may tatak ng brand sa unahan. Iyan ang naisip kong regalo sa'yo kasi nakita ko na luma ng tote bag mo. Tinulungan ako ni Mama na mamili ng magandang bag para sa'yo. Pinili namin yan para maraming malagay na gamit. Sana gamitin mo yan palagi. Sabi ni Cholo na para bang galing lang sa Tiangge ang bag na yon. Napalunok si Chean. Paano naman niya yon gagamitin palagi? Pupunta siya sa munisipyo nakasuot ng janitress na uniform. Pagkatapos ay nasa balikat ang branded na bag. Parang biglang sumakit ang ulo niya. Cholo, salamat sa regalo mo. Pero sana sinimplehan mo na lang. Hindi ko kasi magagamit to sa pang-araw-araw. Ang awkward. Saka nakakahiya. Maglagang regalo ko sa'yo tapos sa akin naman, bag. Kumunot ang noo ni Cholo. Hindi mo nagustuhan? Hindi naman sa ganon. Siyempre nagustuhan ko naman. Kaya lang branded kasi to. Baka gamitin ko lang to sa mga special occasion. Pero kung sa pagpasok sa trabaho hindi na. Tumagilid ang ulo ni Cholo na para bang hindi nito maintindihan kung ano ang pinupunto niya sa kanyang problema. Ganyan ang bag ng mama ko. Ginagamit niya yan araw-araw. Pasensya ka na. Hindi mo yata gusto ang design? Napakamot na lang siya sa sentido. Hindi nito maintindihan dahil hindi naman yata ito naghirap. Kaya para matapos ng usapan, sinabi niya na lang na gagamitin na yon kapag trip niya. Nang makapagpahinga sa guest room, hindi pa rin mapakali si Chean. Kaya nang isearch niya kung magkano ang bag, parang biglang hihimatayin yata siya. Nasa 300,000 na ang bag na yon. Hindi siya makapaniwalang binigyan siya ni Cholo. Bigla tuloy siyang nalula at naloka. Tiningnan muli ni Chean ang bag. Mukhang i-display na lang yata kita sa bahay. Nakakatakot kang gamitin. Mas mahal ka pa sa pinangtubos ko sa bahay ni Papa. Christmas gift pa lang yon, pero bongga na. Paano pa kaya kung nanliligaw na? Mukhang giving gifts pa naman ang love language ni Cholo. Sasabihan niya na lang na huwag nang masyadong mag-abala. Lumipas ang mga linggo matapos ang Pasko at Bagong Taon at unti-unting naging bahagi ng araw-araw ni Chean si Cholo. Kahit na may pader pa rin siyang pilit na iniingatan, hindi niya maitatangging unti-unti yung tinutunaw ng presensya ng binata na hindi humihingi, hindi nang aabuso, hindi nang hihingi ng kapalit. Hi, Chean! Ngumiti si Cholo nang mapansin siyang papalapit. Sabado naman bukas. Gusto mo bang kumain muna bago ka umuwi? Or pwede tayong maglakad-lakad lang. Gusto ko kasing pumunta ng Tagaytay. May restaurant doon na masarap ang bulalo. Gusto kitang isama. May kumislot sa dibdib niya. Sobrang effort din talaga ni Cholo. Porsigido pagdating sa kanya at hindi talaga nagbabago. Consistent pa rin since day one. Nakapahinga ka ba nitong linggo? Tanong ni Cholo. Medyo lang. Saglit na sumulyap sa kanya si Cholo. Sana dumating ang panahon na ako naman ang pahinga mo. Natawa si Chean sa banat nito. Ang corny mo pala. Nagpatuloy lang ang kwentuhan nila habang nasa biyahe. Minsan ay nagpapatugtog siya at sumasabay sila sa kanta. Nang makarating sa Tagaytay, medyo nilamig na siya kaya pinahiram na siya ng jacket ni Cholo. Napansin niya talaga na mahilig mag-travel ang binata. Kapag alam nitong wala siyang pasok kinabukasan, agad itong mag-aaya. Pumapayag naman agad si Chean para may mapuntahan din siyang ibang lugar. Ayaw niya kasing nagmumukmuk sa bahay. Saka may tiwala na siya kay Cholo. Kapag naman kailangan nilang magpalipas ng gabi, mag-check-in sila sa isang hotel. Nung una ay may duda si Chean. Pero mas nagtiwala siya kay Cholo dahil hindi ito ang klase ng lalaki na palaging namimilit. Kahit sa kwarto, kumukuha ito ng 2 para lang maging komportable siya.
Hindi rin ito touchy, kaya mas lalo siyang naging komportable. Nang matapos silang kumain ng bulalo, naglakad-lakad na muna sila. At habang naglalakad, kung saan-saan na napupunta ang mga usapan. Chean, Mahinahong sabi ni Cholo. may tatanong sana ako. Pero kung mabigat para sa'yo, sabihin mo lang at hihinto ako. Walang pressure. Okay lang, ano yon? Tanong ni Chean. Kailan mo ko sasagutin? Napahigpit ang hawak niya sa bag. Gusto niya na naman talaga itong sagutin. Hindi niya lang alam kung papaano sasabihin. Cholo, bakit ako? Tanong niya rito. Eto lang ako, hindi ako mayaman. Namungay naman ang mga mata ng binata. Bakit hindi ikaw? Chean, hindi ako naghahanap ng perpektong babae. Hindi ako naghahanap ng babaeng mayaman o magandang pamilya o maraming natamo sa buhay. Gusto kita kasi gusto kita. Hindi ko alam kung dapat pa bang dahilan yon, pero yun ang nararamdaman ko. Nangilid ang mga luha ni Chean. Hindi mo naman ako kilala ng lubusan? Then, hayaan mong makilala kita. Tugon ni Cholo. Hindi ko minamadali, hindi kita pinipilit. Pero kung papayag ka, gusto ko maging parte ng buhay mo. Hindi para kontrolin ka, kundi para samahan ka. Sa tuwing naiisip kong mag-isa ka sa bahay mo, parang gusto ko na lang makitulog doon. Kahit sa sahig na lang ako para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Para namang hahayaan kita rin sa bahay ko at sa sahig matutulog. Tumawa rin si Cholo. Bakit? Kapag inaya bakit ang tumira sa bahay ko, sasama ka ba? Hindi pa naman kita girlfriend, hindi mo pa ako sinasagot. Pero kung sasagutin mo ko, araw-araw kitang kukulitin para hindi na ako mag-alala na mag-isa ka sa bahay mo. Para mapikot na kita at mapakasalan. Tumulo ang mga luha ni Chean kahit umiiyak. Simula pagkabata, palagi na siyang pinagkakaita ng pagmamahal. Ang tanging nagbigay lamang sa kanya ng pagmamahal ay ang papa niya na tumanggap ng buong buo sa kanya. Kaya ngayong dumating si Cholo sa buhay niya, alam niyang hindi niya napakakawalan pa ang pag-ibig nito na totoo na ibinibigay sa kanya. Sa pagkakataong yon, magiging makasarili siya na angkinin ang pagmamahal ng binata. Tinatanggap ko na, mahinang sabi ni Chean. Hindi makapaniwala si Cholo. Ano? Ngumiti siya at hinawakan ng kamay nito. Kung gusto mo ko, tatanggapin ko. Gusto rin naman kita. Gusto ko makasama ka pagkatapos ng mahabang pag-iisa. Para bang lumayas ang hangin mula sa dibdib ni Cholo. Bakas niyang gulat at saya sa mukha ng binata. Chean! Tumingkayad siya at marahan itong hinalikan sa mga labi. Salamat sa pagtanggap at pagmamahal sa akin. Sana hayaan mo akong ipadama sa'yo na mahal din kita. Hindi na rin napigilan ni Cholo na mapaluha. Mahina siyang tumawa ng mahigpit siyang yakapin nito. My God, Chean! Pwede bang bukas agad, ikasal na lang tayong dalawa? Mas lalong lumakas ang kanyang tawa. Sa pagkakataong yon, hindi na niya kailangang ipagsiksikan ng sarili. May taong pumili sa kanya at gusto siyang makasama palagi. At kahit na maraming masasakit na bagay ang nangyari sa kanya sa nakaraan, mas gusto niya nalang kalimutan at magsimula ng buhay nang wala ang mga yon. Simula noon, naging bahagi ng buhay niya si Cholo. Ilang buwan lang silang naging mag-girlfriend at boyfriend. Ayaw na nilang patagalin kaya nagdesisyon na lang siya na magpakasal silang dalawa. Habang inaayos ang mukha niya, napansin niyang pinipigilan niyang mapaluha. Wala siyang parents' chair sa wedding hall. Walang reserved seats para kay Aling Esther, kay Jean o Miko. Walang kapatid na hahawak sa bouquet niya. Wala ring ina na aayusin ang laylayan ng damit niya. Pero kahit ganoon, sapat na yun sa kanya. Hindi na niya inimbitahan dahil natatakot siyang mabigo na tanggihan ng mga ito. Miss Chean, ang ganda niyo po, sabi ng stylist. Tumango si Chean at nahihiyang umiti. Salamat po, hindi ako sanay sa ganito. Nang makarating sa simbahan, naghanda na ang lahat. Naka-standby si Cholo suot ang simpleng beige na barong. Hindi nito alam na pinagmamasdan ni Chean mula sa sasakyan. Nakikita niyang kinakabahan ito, paulit-ulit na hinihimas ang palad pero may ngiti sa labi.
Kumatok ang coordinator sa pinto ng bridal car. Ma'am Chean, ready na po. Hintayin niyo lang po ang queue. Huminga siya ng malalim. Okay. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin. Hindi bongga ang kasal nila dahil iyon ang kanyang hiling. Kakaunti lang ang mga bisita, mga kaibigan at pamilya ni Cholo, ilang teachers mula sa school at 2 kasamahan niya sa munisipyo. Habang naglalakad, pakiramdam niya, bawat hakbang ay pagputol sa mga lumang sugat. Sa mga gabing umiiyak siya sa sulok ng bahay dahil sinisigawan siya ni Aling Esther. Mga araw na dinaanan siya ng tingin na parang hindi siya parte ng pamilya. Mga Pasko at kaarawan na wala man lang siyang regalo o yakap. Pero ngayong araw, bawat hakbang ay papunta sa braso ng tao na unang tumingin sa kanya ng walang panghuhusga. Bukod sa kanyang papa, may isa pa palang taong handang magmahal sa kanya. Pagdating niya kay Cholo, inalalayan siya nito paakyat ng ilang baitang. Ang ganda mo! Napatingin si Chean sa sahig at nahihiyang umiti. Hindi ako sanay. Hinawakan ni Cholo ang kamay niya at marahang pinisil. Sasanayin kita araw-araw hanggang sa maging normal na lang sa pakiramdam mo. Pagkatapos ng seremonya, dumako na sila sa reception. Sa simpleng reception, may maliit na bandang tumutugtog. May buffet table at ilang handaan. Hindi grande pero sapat para masabi niyang masaya ang araw niya. Iniisip mo sila? Tanong ng kanyang asawa. Hindi siya nakasagot agad. Maya-maya ay tumango siya ng mabagal. Iniisip ko kung dapat ba akong malungkot na wala sila dito. Pero mas masaya ako ngayon kasi kasal na ako. Hinawakan ni Cholo ang kamay niya. Chean, hindi kita pipilitin na balikan sila. Hindi mo tungkulin at kung darating ang araw na gusto mong gawin yun, susuportahan kita. At kung hindi, nandito rin ako. Napapikit siya. Thank you. Hindi mo kailangan ipagpasalamat ang pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Habang nakahilig kay Cholo, ramdam ni Chean ang tibok ng puso nito na matagal nang naging tahanan bago pa man niya yon napansin. At sa unang gabi nila bilang mag-asawa, ang kapayapaang matagal niyang hinanap ay sa wakas nasa kamay niya na. Hindi dahil minahal siya ng pamilya niya, kundi dahil natagpuan niya ang sarili niyang halaga. Lumipas ang mga taon, nagkaroon sila ng anak ni Cholo. Naging masaya sila sa ups and downs ng bagong buhay niya. Kasama rin nila sa bahay si Domelin, na palaging inaaliw ang anak nila. Kontento na siya pero hindi niya inaasahan na may magbabalik pa sa kanyang buhay. Galing sa opisina si Chean, may daladalang folder ng mga papeles na kailangang pirmahan ni Cholo. Nasa parking area pa lang siya ng eskwelahan nang mapansin niya ang guard na tila nagmamadali habang tinitingnan ang direksyon ng gate. Ma'am Chean! Tawag ng guard at bahagyang nag-aatubili. May matanda po naghihintay sa labas. Kanina pa po at pinipilit po kayong makita. Matanda? Mahina niyang tanong. Sino? Hindi po nagpakilala pero parang hirap na hirap po siyang tumayo. May kutob na si Chean. Binilisan niya ang lakad palabas ng building. Habang papalapit sa gate, unti-unting lumilinaw ang nakayukong figura. Payat, nanlalata at halos nakasandal sa poste na parang babagsak na sa kalsada. Parang biglang lumiit ang mundo ni Chean nang makita si Cholo. Nang makita siya ni Aling Esther, parang gumuho ang hawla ng hiya at pagmamataas na palagi nitong suot. Hindi ito nagsalita agad. Tila ninenervyos ang bibig na nanginginig. Chean! Huminto si Chean sa harap ng gate. Bakit ka po nandito? Napatingin si Aling Esther sa lupa. Ilang segundo bago ito sumagot. Oo, wala na akong mapuntahan. Tahimik ang paligid kahit ang ingay mula sa mga estudyante sa kabilang building ay parang natunaw. Si Miko! Nag-umpisa muli si Aling Esther at umalingaw-ngaw ang pighati sa boses nito. Nabilanggo, narin yung barkada niya at nahuli. Napapikit si Chean. Hindi na siya nagulat. Alam niyang matagal nang napapariwara ang bunso pero masakit pa rin kasi kahit anong sama ng loob niya, kapatid niya pa rin yun. At ang asawa niya po, tanong ni Chean. Umalis, iniwan ako kasama ng aking mga apo.
Si Jean naman nasa ibang bansa. Hindi ko makontak. Napahawak sa dibdib si Aling Esther habang hinihingal. At yung bahay ay sinanglaan nila. Hindi ako makabayad kaya napalayas na ako. Wala akong matulugan. Natigilan si Chean. Ang bahay, ang tahanang pinagsikapan niyang tubusin, babawiin niya yon dahil mahalaga yun sa kanya at nandoon ang alaala ng kanyang ama. Hindi ako humihingi ng kung ano-ano, sabi ni Aling Esther. Pero Chean, wala na akong mapuntahan. Kahit ilang araw lang, kahit hanggang makahanap ako ng mauupahan. Ramdam ni Chean ang paninikip ng dibdib niya. Dapat galit siya. Alam niyang masama ang kanyang loob pero lumipas na rin kasi ang panahon. Parang hindi na rin niya maramdaman yon. Biglang may isang kamay ang humawak sa balikat niya. Napalingon siya sa kanyang asawa. Kausapin mo siya sa loob. Mahinahon na sabi ni Cholo. Mainit dito pero pwedeng umuwi na tayo. Alam kong hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Kausapin na lang natin siya sa bahay. Tumango si Chean at sa unang pagkakataon nakita niyang halos mapatid sa pag-iyak si Aling Esther nang payagan itong makapasok. Doon nila dinala si Aling Esther sa guest room ng bahay. Tahimik lang si Chean habang inaayos ang unan. Si Cholo naman nagpakuha ng pagkain para kay Aling Esther. Salamat, mahinang sabi nito. Hindi kumibo si Chean. Pinanood niya ito na dahan-dahang umupo. Nanginginig ang tuhod at parang matagal nang hindi kumain ng maayos. Umupo si Chean sa gilid ng kama. May doktor po ba na tinitingnan ka? Umiling si Aling Esther. Wala May gamot ka po ba? Umiling itong muli at hindi niya alam kung ano ang tamang maramdaman. Bakit ka po lumapit sa akin? Diretsyong tanong ni Chean. Matagal bago sumagot si Aling Esther. Kasi ikaw na lang. Kahit hindi kita anak, kahit hindi kita tinrato ng tama, alam kong ikaw ang hindi magtataboy sa akin. Hindi ka po ba nahihiya sa sinabi mo? Tanong niya at hindi mapigilan ang panginginig ng tinig. Nahihiya ako, sagot ni Aling Esther at tumulo ang mga luha. Pero mas natatakot akong mamatay ng mag-isa. Umiwas siya ng tingin at tumayo. Magpahinga ka po muna, magpapadala po ako ng pagkain sa kasambahay. Paglabas niya ng kwarto, hinila siya ni Cholo papunta sa sala. Niyakap siya nito ng marahan at parang sinasalo ang bigat na hindi niya kayang buhatin. Pwede kitang tulungan pero ikaw ang magdedesisyon kung ayaw mo siyang tumira dito, hindi kita pipilitin. Napapikit si Chean. Hindi ko alam ang tamang gawin sa kanya. Nanatili si Aling Esther sa kanilang bahay sa mga sumunod na linggo. Hindi nagbago ang puso ni Chean. Hindi siya naging malambot, hindi siya biglang naging mapagmahal. Hindi rin siya nagkunwaring masaya. Pero pinagluluto niya ng sabaw ang matanda. Tinitiyak niyang may iniinom itong gamot na ibinigay ng doktor. Sinisigurong naliligo ito, nalilinis at hindi nahihirapan. Hindi sila nag-uusap ng malalim, walang kwentuhan, walang komprontasyon, para silang dalawang estrangherong natutong magkaroon ng katahimikan sa iisang bubong. Isang gabi, nanonood si Chean ng TV sa sala nang lumabas si Aling Esther mula sa kwarto. Chean, masakit ang dibdib ko. Lumapit agad siya at inalalayan ito pabalik. Humiga ka po, tatawagin ko si Cholo para dalhin ka sa ospital. Pero humawak si Aling Esther sa braso niya. Sandali, dito muna. Naiinis ka ba sa akin? Marami akong ginawang mali. Mali na pinaramdam kong hindi ka akin. Hindi ko kayang aminin noon pero ngayon humihingi ako ng tawad. Pasensya ka na, Chean. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ng matanda. Patawarin mo ako. Tinuring mo akong ina pero hindi kita itinuring na anak. Nagsisisi ako kung bakit hindi kita itinuring na anak. Anak ko. At doon, unti-unting napuno ng luha ang mata ni Chean. Hindi dahil sa parang sorry, hindi dahil gumaling ang sugat na iniwan nito sa kanya, kundi dahil sa unang beses, tinawag siyang anak ni Aling Esther. At salamat, hindi mo ako pinabayaan. Hindi na napigilan ni Chean ang luha. Tumulo yon ng tahimik
Habang nakayuko siya, hawak ang kamay ng matanda. Magpahinga ka po muna. Nandito lang po ako. Nanginginig niyang sabi. Kinabukasan, hindi na nagising si Aling Esther. Natagpuan ni Chea-Ann ito na payapang mukha at parang natutulog lang. Sinabi niya agad sa mga kapatid ang nangyari. Hinayaan ni Chea-Ann na dumalo sina Miko at Jean, kahit huli na si Jean at umiiyak ng todo, habang si Miko ay nakalaya na dahil tinulungan niyang makalaya. Tahimik lang si Chea-Ann, nakatayo sa tabi, hawak ang kamay ni Cholo habang ang 3 taong gulang niyang anak ay yakap-yakap niya. Habang ibinababa ang kabaong, napatingin si Chea-Ann sa langit. Hindi niya kailanman nakuha ang ina na minahal niya, pero nakuha niya ang pamilya na para sa kanya. At hindi niya na kailangang humabol para sa pag-ibig na hindi ibinigay sa kanya noon. Tumalikod si Chea-Ann, hawak pa rin ang anak, kasunod niya si Cholo. Habang papalayo sa libingan, ramdam niyang sa wakas ay nakauwi na siya. Hindi sa bahay na tinubos niya, kundi sa buhay na itinayo niya kasama ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Sa dulo, ang kwento ni Chea-Ann ay paalala na hindi lahat ng tahanan ay tahanan. At hindi lahat ng magulang ay kayang magbigay ng pagmamahal na inaasahan natin. Ngunit kahit ganon, may kapangyarihan tayong pumili kung paano tayo babangon mula sa sakit. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi ang kahirapan, kundi ang pagnanais na maging mahalaga sa mga taong ayaw tayong pahalagahan. Ipinapaalala ng kwento na ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-aalaga, paggalang at pagdamay na kusang ibinibigay. At minsan, ang kapayapaan ay dumarating kapag natutunan nating bitawan ng nakaraan, patawarin ang hindi humihingi ng tawad at piliin ang buhay na nagbibigay sa atin ng tunay na tahanan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.